Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang second episode ng ating pong double header ngayong araw ng Hunyo 6, 2026. Mga kaibigan, kahapon o kanina, atin pong pinag-usapan yung paano tayo personal na dinaya ni Loren Legarda bilang isang kapwa mamamahayag. Ako po nung araw ay producer, director and host ng ANC sa ABS-CBN, yung 30 minutes, 45 minutes with Waldy Carbonell. Samantalang si Loren Legarda ay nasa isang malaking big news program. Pag hindi ko nagkakamali, sapagkat napakatagal po, 1989 pa ito, ay The World Tonight. Ganun pa man, ayaw ko po sana siyang pahiyain sapagkat siya po ay babae. Ayaw po natin magpahiya ng babae. Ngunit kahiya-hiya ang kanyang kontribusyon para maging bulok ang Senado natin ngayon. Mapapatawad natin kung ang kabulukan na yan ay dahilan sa Robin Padilla o isang napakababang barangay level representative na pareho ni Marcoleta. Hindi naman po natin minamalita mga barangay, pero hindi siya karapat-dapat sa Senado. Siya ang nagbibigay ng kahiyaan na bakit may ganyan tao sa Senado. Ang pangalan, Rodante Marcoleta. Kaya lamang, nandyan na yan. Ano ang gagawin natin para mabawasan ang kanyang hinahasik na lagim ng panlilinlang sa ating pong bansa? Itong si Rodante Marcoleta. Ang isa po yan na nakikita kong kasalukuyang krimen na ginagawa ni Marcoleta ay ang pagpupumilit na gamitin ang mga tinatawag na ex-Marines, yung 18 Marines na yan na tinawag pa ni Loren Legarda na mga heroes, 18 heroes. Tapos sinabi ng 18 heroes niya, nag-deliver ng pera kay Legarda sa kanyang bahay sa Forbes Park. Alam pa yung address. Mga kaibigan, hindi po natin binibigyan ng katotohanan itong 18 Marines na ito. Una sa lahat, fake po yung 18 Marines. Hindi po totoo mga Marines yan. Philippine Marines. Yung Philippine Marines, yan po yung pinaka-elite fighting force ng Armed Forces of the Philippines. Para ikaw ay maging Marine, kailangan ikaw ay honorable, hindi ganitong kabastos na mga 18 Marines. Ang una sa lahat, hindi po totoong 18 Marines yan. Dalawa lamang ang ex-Marine, yung iba ay Philippine Army, at anin po dyan sa Philippine Army, dishonorably discharged. Nagbabodyguard na lamang sila sa mga VIP. Yung pagbabodyguard po nila sa VIP, lalo tigit dyan kay
kay Saldico, illegal. Alam po ninyo, illegal yan, colorum. Sapagkat para maging legal bodyguard ka o security officer, kailangan PNP ang mag-i-issue sa iyo ng regular PNP officer, at ito ay dapat member ng Philippine PNP Security Group or PSG, mga kaibigan. PSC. Ngayon, ano po ang saysay nito? Ang saysay po nito ay katarantaduhan lamang. Hindi po totoo ang kanilang mga sinasabi, sapagkat sa kanilang sinumpaan sa laysay ay nagsasabi silang nag-deliver ng pera kay Senator Soto. Wala po akong pakialam dyan kay Senator Soto. Kaya lamang yung pong undeserved accusation, hindi po natin papalagpasin, sapagkat ang sinumpaan sa laysay ng alleged marinator, nag-deliver ng pera kay Soto ng 3 maleta, so ibig sabihin yan 150 million pesos, na hindi naman siya senador pa nung diniliberan siya. Naging senator si Tito Soto 2025 elections ng senatorial elections. Yung nag-deliver sa kanya 2024, 2 taon bago siya maging senador, mga kaibigan. At diniliberan pa si Laila de Lima habang siya ay nakakulong, hindi pa siya congresswoman. Kaya lamang, sanay na po tayo na binibiktima ng gobyerno ng duwag na si Duterte, yung mga kababaihan. Pinagtulong-tulungan nilang ipitin, hanggang ngayon sinasalbahin ng mga DDS ang pangalang Laila de Lima bilang Secretary of Justice. Ang tawag nila ay hostess siya. Pero hindi po na yan ang ating pong rito. Ang atin po ay yung kasinungalingan ng 18 Marines na ito. Si Laila de Lima, mga kaibigan, ay binulgar ni Kerwin Espinosa na kaya niya lamang idinawit ang pangalan ni Laila de Lima sapagkat inutusan siya ni General Bato de la Rosa na ituro si Laila de Lima na drug trafficker. Yan po ay binulgar ni Kerwin Espinosa sa Quadcom at yan ay napanood po ng sambayanang Pilipino. Ang atin ngayon, bakit ba natin binabayagan na ito ay ulit-ulitin ang ganitong uri ng mga walang kwentang pagbibintang ay pinapayagan po natin itong 18 Marines na ito. Bakit natin pinapatungtong diyan sa Senado itong mga walang kwentang tao na ito, panay kasinungalingan at ang kanilang backer? Matagal na po pinagdududahan natin, kailan lamang na bulgar ng isa sa mga kamag-anak ng mga Marines ay nagsabing binayaran ng tig-5 milyon bawat isa dito sa nagpapanggap ng mga Marines na ito, mga kaibigan. At ito naman ay pinabulaanan ng Marines, ngunit meron pang lumitaw na isa pang video, mga kaibigan, na nag-uusap sila at tumihingi sila ng kabayaran kapalit ng kanilang pagtistigo. At dyan po sa Senate, habang nagkakaroon ng hearing sa bogus Blue Ribbon Committee ni Marcoleta at ni Cayetano, mga kaibigan, abay, pinapalabas nila na hindi na bayaran, ngunit hindi nila may paliwanag kung bakit
matagal na nagmi-meeting dyan sa Blue Hotel na pagmamayari ni Mike Defensor ang nag-host, mga kaibigan, sa Club Filipino ay si Mike Defensor sa press conference ng 18 Marines na yan. Ang membership na pumirma dyan sa Club Filipino, mga kaibigan, ay si Mike Defensor sapagkat ang tatay niya si Tony Matt Defensor ay miyembro ng Club Filipino. Kaya maliwanag na itong 18 Marines sapagkat si Defensor ay isa sa mga loyal na tuta ni Rodrigo Roa Duterte, maliwanag na ang papel dito ay paano ibagsak, ma-destabilize ang gobyerno ni President Marcos, ni BBM. Yan po ang ano niyan, ang buod niyan. Hindi po yan testimony sa Blue Ribbon in aid of legislation, kundi testimony ng mga fake na sundalo in aid of destabilization. Ito po ay programa para iligtas si Sara Duterte na huwag matuloy ang impeachment sapagkat sa impeachment na yan, kahit na hindi po yan makonvict, lalabas ang mga resibo, lalabas ang ebidensya ng pandarambong na mag-asawang Mans Carpio at Sara Duterte. Kaya ang ating pong paninindigan dito, dapat ultimong itong si Erwin Tulfo, wag nang bigyan ng halaga itong 18 Marines na ito. Sabi nga pag nagkamali ka o nambola ka sa isang issue, nambobola ka na sa pangkalahatang issue. So, mga kaibigan, ito pong 18 Marines na ito, ang purpose lamang nito, kaya pong tawag nila dyan ay 18 Marites. Wala pong katotohanan yan, paninirang puri lamang, at dapat yung mga ganito, bigyan ng kaparusahan yung mga sponsor po ng 18 Marines na ito. Kasama na yung dating Marine na si Major Oteiza, mga kaibigan, na ang amo po nito ay si Defensor at si Marcoleta rin. Ganito na naman ang kanila pong ginagawa sa 18 Marines na ito. We are wasting so much energy, so much government time on the garbage persons like the 18 fake Marines. Yan po ang katotohanan dyan. At dapat magdemanda itong sila Laila de Lima, magdemanda sila Soto at si Trillanes. Napaka-responsible itong sila Marcoleta at si Defensor. Akalain ninyong ituturo pa na nagbigay ng $2 milyon kay Trillanes para gamitin sa ICC. Paano mo lalagyan yung ICC ng pera? Hindi naman Pilipino yan. Hindi naman Iglesia ni Cristo Senator yan. Hindi naman official yan ng Pilipinas. Paano mo bibintangan na tumatanggap ng pera yan? Hindi mga Pilipino yan. Hindi kalahi ni Defensor, ni Marcoleta, at ni Cayetano, mga kaibigan. At sana, ito pong huli nating payo, masyado na magulo, masyado na nasasadlak sa putik ng kabulukan. Ito pong Senado natin. Isa lamang po ang solusyon, masasabi ko, mag-resign ka na kay Tano o kaya magkaisang senador, mga senadores, nakalad ka rin na papalabas dyan sa Cayetano, iligtas nila ang Senado, mga kaibigan. Yan po ang ating pong paninindigan. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Kala mo nakakalimutan kita, ha?